Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at naghihintay ng inyong SSS pension ngayong Enero 2026, makinig kayo ng mabuti dahil may mga mahahalagang balita ako para sa inyo na kailangan ninyong malaman ngayong araw na ito. Kaka-official lang ilabas ng Social Security System ang kumpletong releasing schedule para sa buwan ng Enero at hindi lang yan basta schedule. May mga pagbabago, may mga dagdag na benepisyo na baka hindi ninyo alam at mayroon ding mga posibleng problema na kailangan ninyong iwasan para hindi kayo maubusan o madelay ang pera. Alam ko, pagod na kayong maghintay, lalo na kung ang pensyon ninyo ang tanging pinagkakakitaan para sa gamot, kuryente, tubig at pang-araw-araw na gastusin. Kaya ngayong umaga, uupo tayo ng maayos, iinom ng mainit na kape o tsaa, at pag-uusapan natin ito ng mabuti para sigurado tayong walang maliliwang importante. Hindi ito basta announcement lang. Ito ay tungkol sa buhay ninyo, sa kinabukasan ninyo, at sa kapakanan ng inyong pamilya. Kaya huwag kayong aalis dyan dahil bawat salita na sasabihin ko ay mahalaga at makakatulong sa inyo na makaiwas sa sakit ng ulo at stress na dulot ng kulang o delayed na pension. Mga kapatid, magsimula tayo sa pinakaimportante, ang releasing schedule para sa Enero 2026. Ayon sa opisyal na abiso mula sa SSS, ang pensyon ninyo ay ire-release simula Enero 10, 2026 at ito ay patuloy na ibibigay hanggang Enero 31, 2026, depende kung saan kayo nakatala at kung anong payment method ang ginagamit ninyo. Kung kayo ay gumagamit ng ATM card, mga kaibigan, asahan ninyo na ang pera ay mayroon na sa inyong account simula ika-10 ng Enero, lalo na kung kayo ay nasa Metro Manila or sa mga malalaking syudad. Pero kung kayo ay nasa rural areas or sa mga probinsya na medyo malayo sa mga pangunahing bangko, minsan ang pera ay dumadating mga ika-12 or ika-13 dahil sa processing time ng bangko. Kaya ang payo ko, huwag kayong magmamadali pumunta sa ATM ng ika-10 pa lang. Mag-antay kayo ng ika-11 or ika-12 para sigurado na nandoon na ang pera at hindi kayo sayang sa pamasahe o sa oras na nakapila. Ngayon, para naman sa mga gumagamit ng check o yung mga seniors na pumupunta pa rin sa SSS office or sa bayad centers para kumuha ng pera, ang schedule ninyo ay medyo naiiba. Ang checks ay karaniwang available simula ika-15 ng Enero at ito ay pwede ninyong kunin sa SSS branch na pinagkatiwalaan ninyo. Pero pansin ko, maraming seniors ang hindi na gumagamit ng check ngayon dahil napakaraming hassle, kailangan pumila, kailangan mag-antay, minsan kulang pa ang teller, minsan sarado pa ang bangko dahil holiday. Kaya kung hindi pa kayo nakaswitch sa ATM or sa banking method, ito na ang panahon para magtanong sa SSS kung paano kayo makakapag-convert. Mas mabilis, mas safe, at mas convenient para sa inyong edad at kalusugan. Pag-usapan naman natin ang mga halaga dahil alam kong ito ang pinakahihintay ninyo. Ang average na SSS pension sa Pilipinas para sa retirees ay umiikot sa 5,000 hanggang 10,000 bawat buwan, depende sa inyong contributions noong kayo ay nagtatrabaho. Kung kayo ay nag-contribute ng mas mataas at mas matagal, naturally mas mataas din ang inyong pensyon. Pero kahit na ang minimong pensyon ay 2,000 or 3,000, mayroon pa ring mga dagdag na benepisyo na baka hindi ninyo alam. Halimbawa, kung kayo ay may asawa na dependent at hindi kumikita, may additional allowance kayo na halos 500 hanggang 1,000 bawat buwan. Kung kayo ay may mga anak na menor de edad o may kapansanan, mayroon ding dagdag diyan. Kaya importante na i-update ninyo ang inyong record sa SSS para makredit sa inyo lahat ng dapat na benepisyo. Pero mga kaibigan, huwag nating kalimutan ang isang napakahalagang bagay, ang mga possible reductions o clawbacks. Ito ang parte na hindi masyadong pinag-uusapan pero sobrang importante. Kung kayo ay may utang sa SSS, halimbawa ay salary loan o calamity loan, na hindi pa tapos bayaran noong kayo ay nag-retire, ang SSS ay may karapatang mag-deduct mula sa inyong pension bawat buwan hanggang mabayaran ang utang. Minsan, ang deduction na ito ay aabot ng 500 hanggang 1,500 bawat buwan, kaya kung ang pensyon ninyo ay 6,000,
maaaring ang matanggap ninyo lang ay 4,500 or 5,000. Kaya kung napapansin ninyong mas mababa ang inyong natatanggap, huwag kayong magulat, mag-check sa SSS ng inyong records at tingnan kung meron kayong outstanding balance. Bukod dito, may tax implications din na dapat ninyong malaman. Sa ngayon, ang SSS pension ay hindi subject to income tax, kaya ang natatanggap ninyong buong halaga ay para na sa inyo. Walang kaltas na withholding tax o VAT. Pero kung kayo ay may ibang source of income, tulad ng business or rental properties, kailangan pa rin ninyong mag-file ng income tax return sa BIR at ang SSS pension ninyo ay isasama sa computation kahit na exempted ito. Kaya ang payo ko, kung kayo ay may ibang kita, kumonsulta sa accountant o sa BIR para hindi kayo magkamali at makaiwas sa penalties. Pag-usapan naman natin ang mga tips para sa SSS office. Alam ko nakakapagod pumunta sa SSS, lalo na kung senior na tayo at ang linya ay sobrang haba. Pero meron akong ilang tips na makakatulong sa inyo. Una, kung kailangan ninyong pumunta sa SSS office, pumunta kayo ng maaga. Buksan ng 7:30 a.m. ang karamihan ng branches, pero dumating kayo ng 7 a.m. para mauna kayo sa pila. Pangalawa, mag-book kayo ng appointment online sa SSS website kung marunong kayong gumamit ng computer or cellphone. O kaya ay humingi ng tulong sa mga apo ninyo. Sa online appointment, hindi na kayo pipila ng matagal at may priority lane kayo. Pangatlo, dalhin ninyo ang lahat ng dokumento, ID, SSS number, kopya ng pension records, at kahit anong papel na related sa inyong benefits. Mas mabuti ng kumpleto kaysa bumalik pa kayo ulit dahil may kulang. Mayroon din akong payo tungkol sa payout strategies para ma-maximize ninyo ang inyong retirement income. Una, kung kayo ay may ATM card, huwag kayong mag-withdraw ng lahat ng pera ng sabay-sabay. Mag-withdraw lang ng kailangan ninyo bawat linggo or bawat 2 linggo para mas kontrolado ang gastos at hindi ninyo mauubos agad ang pera sa simula pa lang ng buwan. Pangalawa, kung mayroon kayong savings, kahit 500 o 1,000 lang bawat buwan, itabi ninyo ito sa isang separate account para sa emergency. Hindi ninyo alam kung kailan kayo magkakasakit o may biglang gastos, kaya ang emergency fund ay sobrang importante. Pangatlo, kung kayo ay may asawa o mga anak na tumutulong sa inyo, pag-usapan ninyo ang budget para alam ninyo kung saan napupunta ang pera at hindi kayo nag-aaksaya. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga hidden benefits na baka hindi ninyo alam. Bukod sa regular pension, ang SSS ay may ibang programs din na available para sa seniors. Una, ang Employees Compensation Program or EC. Kung kayo ay nag-retire dahil sa work-related injury or illness, mayroon kayong dagdag na benepisyo dito bukod sa regular pension. Pangalawa, kung kayo ay may asawa na namatay at may SSS contributions din siya, kayo ay pwedeng mag-apply ng death benefit para sa inyo bilang surviving spouse. Ito ay karagdagan sa inyong regular pension. Pangatlo, ang SSS ay may loan programs din para sa pensioners. Pwede kayong mag-apply ng pension loan kung kailangan ninyo ng extra cash para sa emergency at ang bayad ay kakaltas lang sa inyong monthly pension. Pero syempre, mag-ingat sa pag-loan, huwag kayong mangutang kung hindi ninyo kayang bayaran. May isa pang importante akong gustong sabihin ang tungkol sa updates ng SSS. Noong 2023 at 2024, may mga pagbabago sa pension formula dahil sa Republic Act 1199 or ang Social Security Act of 2018. Ang batas na ito ay nag-increase ng pension amount para sa mga retirees at kung kayo ay nag-retire bago ang 2018, mayroon kayong tawag na pension differential na dapat ninyong maklaim. Ito ay backdated na dagdag na pera mula noong 2019 hanggang ngayon. Kung hindi pa ninyo nare-receive ang differential na ito, pumunta kayo sa SSS at mag-inquire. Maraming seniors ang hindi alam na may karapatan sila dito, kaya huwag kayong mahiya magtanong. Para sa mga seniors na may problema sa pag-receive ng pension, halimbawa ay nasuspend ang inyong account o hindi dumating ang pera, ang unang gagawin ninyo ay mag-contact sa SSS Hotline 1455 o mag-email sa memberrelations@gov.ph.
Explain ninyo ang problema at humingi ng resolution. Kung hindi pa rin sila sumagot, pumunta kayo mismo sa branch at mag-file ng complaint. Ang SSS ay may obligation na sagutin ang concerns ninyo, lalo na kung ito ay tungkol sa delayed or missing pension. Sa pagtatapos mga mahal kong kababayan, ang Enero 2026 pension ninyo ay darating na at importante na alam ninyo ang lahat ng detalye para hindi kayo mahirapan o ma-stress. Tandaan ninyo, ika-10 ng Enero para sa ATM, ika-15 para sa checks at mag-check ng inyong records para sa mga deductions or hidden benefits. Huwag kayong matakot magtanong, huwag kayong mahiya kumilos at laging mag-ingat sa inyong pera. Kayo ay nagtrabaho ng buong buhay ninyo para sa pensyon na ito, kaya deserve ninyo ang bawat piso. Mag-ingat kayo palagi, kumain ng tama, uminom ng gamot, at mag-enjoy sa inyong retirement. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay nakatulong ako sa inyo ngayong araw na ito. Hanggang sa muli, mga kaibigan, ingat kayong lahat.